Naalarma ng malubha ang SMB dahil mukhang expired na yata ang kanilang Junmar system at nilimitahan na nga nilang galaw ni Junmar na siyang nakapagpabagsak ng buong San Miguel. Kitang-kita mo talaga yan, especially pagdating sa ikatlong quarter na kinain sila ni Justin Brownlee ng buong buo sa kanyang sunod-sunod na 4-pointer. Sino-sino ang mga matatanggal sa SMB? Alamin niyan dito sa Sports Desk Media. Bago natin ipagpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa maniwala kayo't sa hindi, para bang naging Blackwater biglang San Miguel na hindi mapakali na pinaikot-ikot lang sila ng mga shooters ng Ginebra. Hirap silang humabol. Tunay nga na outdated na masyadong SMB roster, kaya may bagong plano agad ang SMB. Kung ano man daw maging resulta ng lahat, manalo matalo, kailangan daw nila itong gawin. Unang player na posibleng matanggal ay si Chris Rosales. Yet so far, under observation, magaling naman siya gumawa ng play pero medyo kulang pa sa seasoning yung playmaking niya. Higit sa lahat, hindi rin consistent yung shooting niya. Ito si Chris Rosales, ibang-iba siya nung nasa rain or shine pa siya. Pangalawa, si Kit Jimenez. Siya yung player na kinuha lang para ibangko ng San Miguel. Sayang ang laro ni Kit, parang unti-unting nasisira dito sa San Miguel kasi pinapalaro lang siya kung malaki ang kaalamangan nila. Siguro, malaki ang benefit kay Kit kung mapupunta siya sa ibang team para lumabas yung laro niya. Pangatlo, Simon Enciso. Ngayong playoffs, halos inaasa na lang din kay CJ at Chris Ross ang pagtitimo ng game. So parang wala ring bago kahit nandyan si Enciso sa kanilang roster. Actually, magaling naman si Enciso, spotter sa jumpers yan. Kailangan lang talaga siyang i-unload para makapagdagdag sila ng mga bagong guards na ewan ko kung effective nga ba talaga itong pag-aalis nila ng mga tauhan. Pang-apat, Rodney Brondial. Recently, sinubukan ng SMB na isalpak si Brondial sa kalagitnaan ng oras pero napansin ko na kung hindi lang injured si Nonoy Baclao, tiyak ako na mas effective pa yun kaysa sa kanya. Kaya pala pinakawalan siya dati ng Magnolia. Tsaka bugbog na rin masyado si Abay kaya kailangan na rin nila na isang big man na mas effective pa kay Motau Tua. Pang-lima, Vic Manuel. Bukod sa aging na, Abay hindi na rin masyadong ginagamit. Isa naman si Manuel sa mga undersized big man na malakas sa poste habang nakakatira outside pero parang patong-patong na rin ang big man ng SMB. Kaya si Vic Manuel hindi na po magtatagal dyan. Panghuli at pang-anim, si Jericho Cruz. Napansin ko rin na natanggal ang yabang ni Cruz ngayon at bumababa pa na paunti-unti ang stats niya. Baka nga siguro naubusan na ng gas si Cruz. Kailangan ng palitan. Pero itong kay Cruz ang hindi ako masyadong sigurado ngayon. So it's either Jericho Cruz or Jeronteng ang matatanggal. Siya nga pala, may balak din palang palitan ng SMB itong import nila ngayon na si EJ Enosike. Ito ay dahil nakukulangan ng SMB sa kanya. Hindi siya scorer type na import. Ang makakalaban nila, Diyos ko, Ginebra pa talaga na may mataas na kalidad na shooting. Bukod kay JB, meron pa silang dalawang nadagdag na scorer every time. Stephen Holt, RJ Barrientos. Grabe ang kumpiyansa nilang dalawa. Hindi sila takot tumira para silang 5 taon na naglalaro sa PBA. Ang bilis pa nilang naka-adapt dyan. Ito si Enosike, lugi pa nga minsan sa rebounds. Napansin ko rin sa SMB ngayon na parang naglalaro sila na walang import. Parang puro locals lang nagdadala sa buong team. Hanggang sa depensa na lang ang kayang iambag ni Enosike. All Filipino ka pa ba ngayon para sa SMB? Ibang-iba sa mga typical import na lagi nilang kinukuha. Pabor ako na palitan si Enosike kasi hindi siya bagay sa system ngayon ni Coach Gallant. Speaking of Coach Gallant, abay sa palagay ko nga siya dapat ang unang palitan. Siya yung tipo na hanggang 3 or 4 na tao lang ang pinapaikot. Ang dami nilang bangko na players na pwedeng maging effective at panghalili sa mga pagod na players at binababad. In fact, mas marami pa nga silang binabangko ngayon. Mas napapadalas pa. Para sa mga SMB fans, sa palagay nyo, effective pa ba si Junmar ngayon? Mukhang hindi na nga kinatatakot ang SMB dahil lutas na nila ang matagal na problema kung paano siya patumbahin. Huwag kayong magagalit. Pero parang hindi para sa SMB ang title natin ngayon ah. Bukod sa aging na core, yung may problema din sa coach at dagdagan mo pa ng import na pang local tapos kalaban nila explosive masyado. Ano na SMB? Makakabawi kaya sila? Maaga pa para sabihin. Tingnan natin si Game 2.